top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga ako. Pero talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatunto ng Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Dito po yan sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Muli po tayo mag-aanyaya sa ating pagtatanghal ngayong gabi na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan.
Siyempre po sa bayan ay napapanood tayo sa ating FB Live at sa gawing kanan po niyan meron tayong chatroom. Maaari kayo mag-type ng inyong mga reaksyon na ating babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala dito po naman sa ating impilan meron po tayong numero para sa inyong mga reaksyon. Maaari kayong tumawag din at mag-text sa 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Itinataya po na mahigit 167,000 manggagawa ang nahaharap ngayon na mawalan ng trabaho. At yung iba naman ay hindi mapasweldo o mabawasan ng sweldo sa panahon po ng pagpapatupad nitong lockdown sa Metro Manila. Ang DILG walang naisip kung hindi perwisyuhin ang taong bayan. Ano po? Kailangan daw po na itong mga LGU ay i-require pa na na mag-issue ng bagong quarantine passes. Nagpasalamat naman si Digongyo kay President Biden dahil sa hindi raw nito nakalimutan ng Pilipinas sa COVID-19 vaccine donation. Palambot na ng palambot, parang pinakukuluan, ano po. At nagbanta naman siya, mga kaibigan, ang Presidente Digongyo sa State Department ba? Nagbanta na mag-ingat daw sa pagpuna sa kanyang madugong drug war. Facebook account ni Mike Defensor Kupal Santiago. Santiago ba ito? Hindi, Defensor Kaapelyido kasi ni Tita Miriam natin, kaya napagkakamala natin Santiago ang damuhoy. Pero ito'y Defensor, ano po. Nagre-reklamo siya ngayon at gusto niyang mapaimbestigahan sa Kamara. Ito raw po ang pagkakablock sa kanyang Facebook account. Censorship daw po yun. Yung ginawa nila sa ABS-CBN, hindi censorship Yung Facebook account niya lang. Yun At ang hindi pa natin napag-uusapan ng husto ay ito pong request. Gumawa ng kahilingan ito pong Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ, para po makakuha ng kopya ng salin ni Presidente Digongyo at ng iba pang mga opisyal sa pamahalaan, kamukha ng Kamara at saka ng Senado. Wala po Ayaw nila maglabas ng salin pero hindi sila magnanakaw ayon sa kanila. Yan po ilan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi. May nanalo na sa Olympics. Yung boxing ng mga babae. Nanalo yung ating atleta. Ano ba pangalan nun? Nanalo ng silver. Pero talo siya dun sa Japanese boxer na babaeng nakalaban niya. Ano po, mga kaibigan? Bali silver ang nakuha niya. Silver man yan, mga kaibigan, 5 million po yan. Alinsunod sa batas na ipinasa sa panahon ni dating Pangulong
Noynoy Aquino, di ba? 5 million po makukuha nito o 3 million. 5 million pagka silver pagka bronze 2 million. Hindi ko matandaan yung batas magkano. Bueno, mga kaibigan, yung ating boxer na si Nesty Petesio, yan ang pangalan, Nesty Petesio, ay nanalo. Isipin mo yung una niyang tinalo para mag-qualify siya sa silver, yun yung champion Olympic champion ng Kazakhstan, ng bansang Kazakhstan, mga kaibigan. At ngayon, meron na rin tayong bronze, di ba? Boxing din yata yun Boxing din, mga kaibigan. Meron tayong bronze din na nakuha. So, gold, bronze, silver, at saka bronze medal. Pare-parehong may incentive po yun, may pabuya yun sa ilalim ng batas. At hindi kailangan buwisan. Alam nyo, kagabi ko nasabi yata ito yan si Roque at saka yan si Salvadoy, Salvadoy Panelo. Na kung tawagin ni Rod Navarro nung araw sa kwentuhan lang naman sa amin, sa kapihan. Sabi niya si Attorney Patay Gutom, Walang kliyente yan nung araw Kaya tawag ni Rod Navarro si Attorney Patay Gutom. Alam nyo yan, sabi natin kagabi, yung mga pinagsasabi niyan, nung umpisa, di ba, nanalo si Heidelin Diaz. Pinaratangan niya yan Siya ang nag-preside nung nung press conference, mga kaibigan. Kasama niya pa si Martin Andanar, na lakas ng loob nitong tumakbong senador, Bagay, kung dadayain ang eleksyon, panalo silang lahat, mga kaibigan. At kung papayag ang mamamayang Pilipino na madaya, yan ang problema lang natin Lahat ng pandurugas dito gagawin. Nakita ninyo, nakadisenyo na yung eleksyon para sa panalo nila Itong mga nagpapanggap na gagaling na angalis, angalis. Yan din yung mga nagpredict na hindi mananalo si Digong nyo noong nakaraang eleksyon pero yan ang nanalo, di ba? Na hindi masabi ni Alvarez na pangalan Pantaleon Alvarez, nagsisisi siya. Hindi niya masabi yun Sinasabi niya, dismayado siya, mga kaibigan. So, yun po kung alinsunod sa batas, itong mga nanalo natin na atleta, may makukuhang incentive. Salamat na lang kay Pinoy. Na gusto nilang agawin ng corona. Ano sinasabi natin? Yung tungkol kay Panelo na binanggit natin kagabi, pati itong si Roque, isama nyo na. Lahat na yan yung nasa Malacanang. Pro-administration. Huwag na ninyong papatulan. Pag halimbawa, issue, di ba nung nanalo si Heidelin Diaz naungkat yung ginawa nilang pang-aapi kay Heidelin Diaz, di ba? Pananakot, mga kaibigan, dahil sa nag-voice out sila, kasama yung ibang atleta, ng kanilang mga hinaing na hindi sila tinutulungan. Hindi sila napapakain para may makain nga yung mga yan. Nag-vendor pa yung iba Tamo si Heidelin nag-vendor din naman sa Malaysia di ba? Nagtitinda rin ayon sa kwento nung tumangkilik sa kanya yung na trainer, di ba? Na Malaysian. Pero mga kaibigan, nagawa niyang ipursigi sa abot ng kanyang kakayahan yung pagpapractice, paghahanda para sa paglahok niya sa Olympics. Ngayon, sumagot na sila, di ba? Dahil naungkat na
Ni-red tag nyo yan eh. Mga walang hiya kayo eh. Di ba? Galit ang publiko eh. Hanggang ngayon nga, sabi nung nanay, pagkapanalo, di ba? Nangangamba pa rin sila. Baka kung ano na naman ang gawin nitong mga damuhong ito kay Heidi Diaz, di ba? At sa kanilang pamilya. Siyempre, apektado sila sapagkat alam nyo naman ang panahon ngayon, puro karahasan, di ba? Napakarahas ng mga tao, lalo na yung mga supporter ni Digongyo. Kasi marahas yung leader, katulad ni Alvarez, di ba? Nung nanalo si Digongyo ang pakiramdam niya, yung pagiging sanggano ni Digongyo, ganun din dapat ang maging asta nila. Sanggano rin yan nung pagkapanalo ni Digongyo Hindi ho ba? At yang marami pa, yan sina Roque, umaastang sanggano, di ba? Yan sila Panelo, maasta silang mga siga at walang pwedeng, untouchable sila. Kitang-kita mo yung arrogance of power na tinatawag, di ba? Sa kanilang mga pinagsasasabi, ha? Ngayon, ang sa atin, papayuhan ko kayong mga matitino pag-iisip. Kasi natural din yun na nakaka-apekto yun, di ba? Kapag sagot ng sagot, ang sabi ngayon ni Panelo, ba't mo naman ako patatawarin? Di ba? Ibig niya sabihin, wala siyang kasalanan. Di ba? Wala raw silang kasalanan. Hindi ba kasalanan yung magparatang? Kung yung mga media nagparatang sa inyo, galit na galit kayo. Hindi nga paratang may basihan pa Di ba? At wala kayong karapatang magalit. Yan ang tandaan nila. Kay media yan, kay mamamayan yan, kapag pinupuna ka sa issue, lalo na merong basihan ng mga issue, walang karapatan ng sino man sa gobyerno na magalit. Ang kanyang magagawa o dapat gawin ay ipaliwanag niya, 'di ba? Halimbawa, katulad ni Bongo, 'di ba? Tingnan niyo, tumigil na sila, 'di ba? Nabisto, 'di ba? Nung ibinuko ni Senador Antonio Sani Trillanes Deport yung kontrata na nasa lakab nitong pamilya ni Go, ng kanyang tatay at ng kanyang kapatid sa labas. Hindi ba? Na bilyong-bilyong kontrata sa gobyerno. Balita nga dyan sa Department of Public Works and Highway Robbery, mga kaibigan, yan daw mga kontrata dyan, hindi pwedeng ipamigay sa iba. Yung subasta, yung bidding, kunyari lang yun. Kailangan mapunta yan lahat, di umano, doon sa tatay, at saka sa kapatid sa labas. Yan po ang bali-balita, mga kaibigan. Pero, pagka shoot na sila sa basurahan, tatahimik, di ba? Ito, kakandidato, ito sina Salbaduy Panelo, at saka si Roque. Ang kakapal ng muka. Kinukundina na sila ng taong bayan by pinagpipilitan pa. Ito si Roque, dapat daw buwisan pa, yung makukuhang insentibo ng mga atleta. Ba't pa tayo nagbigay ng insentibo? Gugupitin nyo pala. Wala naman sa batas yun Libre yan sa tax-free yan. Mga kaibigan, yung mga insentibo na ibibigay. Katunayan, ganito yan Yung mga negosyante na nag-pledge, yung nangako ng suportang pinansyal, alam nyo, isang paraan nila yan Hindi para lamang makapag-encourage, magbigay ng moral support sa ating mga atleta.
Meron pang pakay yun. Ano yun? Makabawas sa kanilang tax. Di ba? Sa buwis ng kanilang mga negosyo. Oh, merong ano yan eh. Merong malilibre sila sa mga buwis, di ba? Ia-apply yan yung binamigay nila. O kaya lang nagkakawang gawa yan, yung mga mayayaman, para yung buwis, imbes na ibayad nila malaking buwis, makakatipid sila kung magbibigay sila ng insentibo, di ba? Magbibigay sila ng parang ano yan, donasyon, di ba? Abuloy, yan, mga ganyan yan, mga kaibigan. O, bubuwisan daw. Wala naman maipakitang batas. Kailangan daw magpasa ng batas. Meron na nga batas na nagsasabi, mga kaibigan paano? Gusto nila paiyakin yung mga atleta. Di ba? Gusto nila magkaroon ng utang na loob sa kanila. Yan ang sinasabi natin Iginagawa nila ng utang na loob yung mga tao. Itong bakuna lang, gagawing utang na loob yan. Ba, hindi. Tayong mga Pilipino ang dapat magpasalamat, hindi sa gobyerno. Seremonyal lang ang papel nila dyan sa bakuna. Unang-una, wala silang binili. Wala silang maideklara kung ilang bakuna ba ang nabili nyo. At kung tutuusin, napakarami ng ibinigay na bakuna ng Estados Unidos. Pinakahuli yata itong 3 milyon ba yan? O kung ilang milyon niyang ibibigay ng bansang Amerika ngayon na dumating na yata. Dumating na. Sinalubong pa. Guro, nagpapakita siya na pwede pa siyang pagtiwalaan ng international community. Sabi ko sa inyo isa lang ang masusunod sa mundo pagdating sa seguridad ng mundo. Itong China at saka yan Russia, nag-a-assert lang yan na kaya nilang gampanan yung ginagawa ng Amerika. Hindi nila kaya yun. Bakit? Napakahabang panahon na yan Hindi ba? Proven na yan Yang security ng maraming bansa ay Amerika ang pinakapangunahin na nagtatrabaho niyan o gumaganap ng trabaho na yan. Ito nagpapasiklab pa lang itong China na pwede nilang gawin yan. Hindi. Ang ginagawa nila panggagahasa pang-aabuso, pananakop, makabagong paraan ng pananakop sa mundo. Ano yun? Di pa nga alipin. Hindi ba? Kamukha nung, kasi iba lang ang ginamit na pamamaraan nung World War I at World War II. Pero isa ang pakay niyan. Mga kaibigan, pananakop, di ba? Ngayon, matagal na natin itong sinasabi nung nagsimulang pagmumurahin ni Digongyo ang Amerika, ang ibang mga bansa. Nagbabala na tayo Ano sabi natin? Dito sa programa natin, nasa ibang istasyon pa tayo. Ano sabi natin? Abay, hindi po pwede yan. Kinakailangan nating magkaroon kung hindi man ipagpatuloy ang magandang relasyon natin sa Estados Unidos, mga kaibigan. Sapagkat, yung Estados Unidos, katulad niyang ginagawang pananakop ng China sa ating mga teritoryo, mga kaibigan, inaalmahan niya ng Estados Unidos. Bakit? Sapagkat unang-una meron tayong treaty, hindi ba? Meron tayong tratado na Mutual Defense Treaty, hindi ba? Mga kaibigan, na tayo ay tutulungan nila kapag merong pagkakataon na tayo ay sasalakayin, di ba? Bakit? Ba't nila gagawin yon?
dahil ito ay hindi lamang magsasapanganib sa interes ng Pilipinas. Kung hindi, halos lahat ng mga bansa, mga makapangyarihang bansa, malalaking bansa, maliliit na bansa, manganganib yan. Di ba? Kapag ka ang ating teritoryo sa West Philippine Sea ay nanganib. Ano ho yan daanan yan ng lahat ng mga kalakaran, ng kalakal, na nanggagaling sa iba't ibang bansa. Diyan sila dumadaan lahat, ginagamit nila yan Hindi mo pwedeng isara yan para sa interes ng mga bansang kamukha ng China. Hindi ba? So, kaya tayo merong mga pakikipag-ugnayan, hindi lamang ang bansa natin, kundi maging ang mga karatig natin bansa. Hindi ba? Kaya tayo may ASEAN, may mga United Nations. Ayan po. At ang Amerika, ang gumaganap ng papel ng seguridad, para sa mga bansang yan, sila ang nasa frontline. At pagkatapos, suportado sila ng mga malalaki pang bansa, hindi ba? At tayo rin ay may obligasyon kung ito'y mangyayari sa ibang teritoryo, meron din tayong obligasyon sa kanila para tayo ay lumahok at makipagkaisa para sa interes ng mga bansang kaanib ng United Nations. Di ba? So, ang ipinapahamak at inilalagay sa panganib nitong si Digong nyo, nilagay niya sa panganib Hindi lamang ang interes ng Pilipinas, kaya yun ang isa pang dahilan kung bakit tayo ay sinusuportahan ng mga malalaking bansa at maliliit na bansa doon sa inilabas na ruling pabor sa interes natin sa West Philippine Sea. Kaya tayo sinusuportahan dahil sa sandaling yan ay mawala sa Pilipinas ay kahulugan na manganganib na ang seguridad ng ibang mga bansa. Bakit nila aantayin magkaganon? Sino ang gumawa niyan? Ang kailangan lamang namang gawin ng Pilipinas ay manindigan. Isinusubo tayo. Ipinapahamak tayo ni Digong nyo. Dahil siya na rin ang nagsabi na poproteksyonan siya ng China. Sa sarili niyang interes lang yung suporta ng China. Hindi ho sa interes ng Pilipinas. Kaya niya nga nasabi, kung meron daw tangka na patalsikin siya sa pwesto, mga kaibigan, ay hindi raw papayag ang China. Ipagtatanggol daw siya. At marami ng basihan yan, maging sa mga statement niya, official yan Mga kaibigan, sinabi mo yan presidente ka. Ngayon, dahil nga dyan, itong napasubo na siya ngayon, itong ginagawa niya ngayon na kunwari nagpapakita ng pagkilala sa nagagawang tulong ng Amerika sa bakuna. Wala tayong dapat ipagpasalamat sa kanila. Unang-una, failure. Napakalaking failure ng ating gobyerno pagdating sa pagtugon sa COVID-19. At yan ay base na rin sa mga inilabas na pag-aaral ng international community. Aminin nila't sa hindi, para ka lang nakikipagdebate sa hangin. Para kang nakaharap sa pader, kinakausap mo sarili mo kasi walang mangyayari kahit ano sabihin mo. Walang mangyayari, makipagtalo ka dyan. Yung paulit-ulit si Panelo, di ba? Pinipilit niyang humaba ang usapang kay Heidelin Diaz dahil para meron siyang publicity. Dahil kakandidato siya patay gutom na maging senador ito
Alin? Kayo, mananalo, eleksyon, patas na eleksyon? Naku po, mga kaibigan, tawasin mo man ako. Ha? Eh, hindi ka paniwala yan. Ito na lang ang tatandaan ninyo. Nangyayari lamang naman ang lahat ng pandaraya na yan. Tandaan nyo yan, kung papayag tayo. Alam naman ninyo, nakaumang na lahat yan eh. Ha? Ang election officials ng COMELEC, lahat appointed nila. Majority Davao. Diba ho? Mga kaibigan. Siyempre, uutang na loob yan. Hindi naman sumusunod yung COMELEC sa constitutional mandate nila eh. Hindi naman nila sinusunod yan eh. At ang Supreme Court nga eh, may instance na hindi nila sinusunod ang kanilang constitutional mandate. Kaya nasisira ang ating ang pagkakahiwa-hiwalay ng tatlong sangay ng gobyerno alinsunod sa demokratikong komposisyon ng ating gobyerno. Mga kaibigan, sinisira nila yun. Hindi dapat nagsasabuatan yan, yung legislative, judiciary, executive. Guilty nga rin yung legislative eh. Hindi ho ba? At ngayon, magsasalita sila dahil eleksyon, sina Soto. 5 taon ninyong suportado, mga katarantaduhang nangyari sa administrasyon. Kayo pa ang taga-depensa. Kayo pa ang abogado. Hiwalay kayong sangay ng pamahalaan na dapat balansihin ninyo yung mga kamalian. Dapat kayo ang sumisita at bumabalanse. Kailan nyo lang ginagawa yan? At bakit nyo ginagawa yan? Ngayon, na kesyo, ganito ganon. Meron ng patutsada lang naman. Yung malumanay sa kanila, di ba? Malumanay. Hindi makaano eh. Hindi kumbaga sa job eh. Wala eh. Hindi makasuntok eh. Mga kaibigan eh. Sino gumanap nun? Ang gumanap nun, mga nasa media. Di ba? Pero marami na rin ang yumuko. Di ba? Napayuko. Mga kaibigan. Pero sila yung nasa kapangyarihan, sila yung may mandato na unang dapat gumawa na habang maaga ay sinisita mo at ginagampanan ninyo ang inyong trabaho para maging boses ng sambayan ng Pilipino. Kung magyabang pa kayo, mga hinduropot kayo, binoto kami. Binoto nga kayo para kumatawan doon sa taong bayan. Ano ginawa nyo? Kaya dito wala na kayong makikitang iba pang kandidato. Isa lang ang tunay na kandidatong sa presidency dito. Si Vice President Robredo lang yun. Oras na siya ay magpasya na. Ano ba kinakainipan nyo? Di ba ito si Digong nyo eh? Kailan ba nagpasyang kumandidato yan? Huli na nga sa pagpapile ng Certificate of Candidacy yan eh. Di ba? May nagfile pa eh. Sa kanya eh. Para sa kanya eh. Umarte pa eh. Gumawa pa ng drama eh. Yung pala, malaki na pinondo ng China. Di ba? Ang gumagawa na pala ng propaganda niyan, China. Mga kaibigan. So, hindi nila ginampanan yun eh. Ngayon lilitaw kayo, kala mo kung sino kayong misaya na tagapagligtas ng bansang Pilipinas. Ito si Alvarez, si Pantaleon Alvarez. Ngayon mo lang na-realize yan, pagod na kami sa pagpuna. Pagod na kami na pangunahan ang boses ng mamamayan. Wala naman kayong ginawa. Hindi ba? Pinupuri nyo pa nga eh. Kailan mo ginawa yan? Napatalsi ka sa pwesto. Nanahimik ka. Hindi ka na nila kakampi. Binaboy ka. So, may mas masakit pa ba ron?
personal mo yan eh. Tinatakban ninyo ng kunyari ang malasakit sa mamamayan at sa bansa. Takip lang yon. Balat kayo lang yon. Pagpapanggap lang yon para ganchuhin ang tiwala ng publiko. Mga kaibigan, bakit? Napinsala doon personal mo lang eh. Personal nyo yan. Kaya sabi ko sa inyo, bakit? Unang-una si Vice President Robredo, isang taong mahinahon. Yun ang kailangan nating ipalit. Kaya nga ayoko kay Bongbong eh. Mga kaibigan, buwisit eh. Isipin mo yung hinduropot na yan. Nanalo na si Vice President Robredo, nagprotesta siya. Ilang beses na silang talo. Pinagpipilitan pa rin, panalo siya. Nung pabuksan yung balote, lumaki pa, boto ni, ang lamang ni Vice President Robredo, ba't hindi ako mabubuisit? Kasi ginugulo na eh. Ginugulo lang ang bayan eh. Ang bansa natin eh. Paano tayong uunlad kung ganyan? Itong ibang kandidato ipapalit mo. Anong gagawin? Diba? Yun ang isang katangian ni Vice President Robredo. Wala siyang pakialam dyan. Hindi niya pinoproblema yung higante. Ipagsaksakan yung pagmumukha niya. Hindi naman eh. Yung sirain yung ibang tao para mapabuti siya. Hindi naman niya ginagawa yun eh. Ang gumagawa nun sila eh. Di ba? Nakinabang kayo pagkatapos ganyan ang sinasabi nyo ngayon. Bakit? Para kumbinsihin nila ang publiko na totoo yung sinasabi nila. Matagal na namin sinasabi yung sinasabi nyo eh. 4 na taon na namin ako, sa programa ko, 4 na taon ko na lahat sinabi yan. Una pa ako sa inyo. Sapagkat hindi ko pinalalagpas ang anumang pagkakamali. Hindi natin matitiis na kahit pa tinulungan mo ang isang administrasyon o namumuno sa administrasyon, hindi natin matitiis at maaatim na aabusuhin niya ang kanyang kapangyarihan. Hindi dapat tayong lahat pumayag ng ganon. Kaya ito pinagpapauna ko na, maging presidente man si Vice President Leni Robredo, hindi tayo titigil. Pag nakita nating may mali, sa palagay ko naman magkamali man, siyempre tao yan. Alam nga namang si digong nyo yan. Ito lang ang mga taong ito ang walang pagkakamali. Yung demonyo nga, ganyan ang si Satanas. Hanggang ngayon, ayaw umamin yan eh. Di ba? Yan ang isang katangian ni Satanas, mga kaibigan. Kaya wag niyong isipin na mga demonyo nagpupunta rito sa Pilipinas. Hindi na nagpupunta rito yan. Kaya dito sa Pilipinas, malaki natitipid ni Satanas sa personnel. Alam niyo kung bakit? Ba't di siya makakatipid? Hindi na niya kailangan magpadala ng personnel dito. Dahil yung trabaho ng mga personnel ng demonyo, ginagampanan na rito eh. Nasa gobyerno nga eh. Mga kaibigan eh. Tandaan ninyo, yan din ang magiging papel natin. Punahin ang dapat punahin, lalo na yung mga kasama. Kasi mauulit ang panahon eh. Hindi naman natin maalis yan eh. Kailangan lang, yung presidente natin, determinado na i-correct ang mga pagkakamali. Di ba doon nga tayo nagkamali ng paniwala dito kay Digong nyo? Kaya pinagsisisihan natin, tayong mga bumoto, ako, kumampanya, mga kaibigan, pinagsisisihan ko. At ako humihingi ng paumanhin sa mga kapwa ko Pilipino na napahirapan itong administrasyong ito. Hindi naman natin layunin na gawin nila yan eh. Kaya naman natin sila ikinampanya dahil
ang akala natin sila yung gagawa ng mabuti, mga kaibigan, hindi natin kasalanan yun dahil sila ang nakaupo eh. Hindi naman tayo eh. Kaya wala rin tayong karapatan na pumuri lang ng pumuri. Di ba? Ang dapat nating maging tungkulin bilang mga mamamayan at ng mga nasa media, sino man yung naupo. Yung gusto man natin o hindi man natin gusto. Una, tulungan natin sa umpisa. Bigyan mo ng 2 taon. Di ba? Tulungan natin sila. Panay nga ang mungkahi natin eh. Yung iba sa napapahanga natin minsan, dapat kunin kayong advisor eh. Dahil lahat ng ipinapayo natin gawin at ibinababala natin, nangyari. Mga kaibigan na pagka ganitong ginawa ninyo, ito ang repercussion, ito ang consequence. Sinasabi natin dati, wala na, tapos na tayo dun sa yugto na yun, nasuportahan sila. Wala nang panahon. Hindi na nila kayang ituwid ang pagkakamali. Yung mga pagkakamali ng iba, dapat na ituwid nila sa mga unang taon nila. Hindi nila nagawa yun eh. Sumobra pa sila. Kung ano yung ginawa nung nakaraan, ng mga nakarang administrasyon na masama, abay, hindi lang nila ipinagpatuloy. Sabi nga ni Pacquiao corruption nun 3 beses ngayon, 3 doble ngayon Buti kung 3 doble lang. Dati, mga administrasyon nun ang usapan lang di ba, ang tawag dyan sa mga suhulan under the table. Di ba? Sa panahon ngayon, hindi na applicable yung sa corruption ngayon, yung under the table. Kasi pati table kinukuha nila. Ultimo nga partido, inakyat bahay Di ba? Ano pa matatawag mo dyan? Ano pa hindi pwedeng nakawin, mga kaibigan? Di ba? Yan ang katotohanan. Tayo, itong darating na eleksyon, lahat naman ng eleksyon may dayaan. Pero ito grabe. Grabe yung nakaraan, di ba? Mas grabe ito. Di mo, may itong okta na nagbibigay ng mga suggestion, i-lockdown, ganito. Sila sinusunod ng gobyerno, di ba? Bakit? Hawak nila yan Hindi pala research yan, survey pala yan. Ginagamit nila ngayon dito sa COVID yan para mabihisa nila ng kredibilidad. Kasi ngayon lang lumabas yan di ba? Yung Okta Research Group na yan. So, pag ikaw baguhan ka sa anumang larangan, nangangailangan mong mag-establish hindi ba? Katulad halimbawa ng kredibilidad. Yung kredibilidad ba, sumulpot kang bigla, pwede ka nang paniwalaan? Hindi ka pwedeng paniwalaan basta-basta. Sa Facebook lang nangyayari yun. Di ba? Pero sa katotohanan, hindi reality yun. Kaya, ang mangyayari, yung mga humahanga dati sa Facebook, biglang magkakaroon ng pagbabago. Nung una, pinupuri, ngayon hindi na. Bakit? Hindi muna pinag-aralan Di ba? Pinalakpakan kagad Mga kaibigan So, itong Okta Research Group, sa bandang huli, nakita ninyo, si Duterte raw, 2 Duterte raw, nangunguna sa survey ng politika. Mga kaibigan, sipin ninyo, nangunguna raw, Duterte. Sinusuka yan Malayo sa sentido komon Dapat yung resulta ng survey mo, yan ay tumutugma sa reality. Yan. Kapag ka ang survey ay hindi tumutugma sa katotohanan o sa realidad, peke yan. It's a fake. Sabi nga, di ba?
Palsipikado yan. Yan ay mind conditioning. Yan ay deception. Panloloko yan. Mga kaibigan. Kaya ako gawin mong tagapayo ng presidente. Alam mo, yung una ko ipapayo, yung mga hayop na survey na yan, ipagbawal. Sa eleksyon. Bawal kayo. Survey. Lahat ng klaseng survey, bawal. Yan, ipagbabawal ko yan. Mga kaibigan. O kaya ako, may kapangyarihan ako, senador ako, gagawin ko yung batas na yan eh. Kahit sino, kahit media, ipagbawal yan survey. Bakit? Yan, ang isa sa demonyo. Demonyo yan. Mga kaibigan, yan survey. Sipin mo, magsasurvey ka. Hindi tugma sa reality, pero pagka nabibisto sila ng taong bayan at pinagdududahan na yung survey nila, ano ginagawa nila? Biglang kakambyo. Paano silang kakambyo? Maglalabas ng survey tungkol sa social. Yung social na kalagayan ng ating lipunan. Halimbawa, ang dami anyang nagugutom ngayon. Yan. Bakit nila isa-survey yun? Kailangan ba i-survey yun? Gumawa ba sila ng survey? Hindi sila gumawa ng survey. Ano yung nilabas nila? Saan sila nagbase? Nagbase sa realidad. Kaya, makatotohanan. At kung tutuusin mo, kailangan mo pa bang i-memorize yan? Yun yung kahulugan, di ba? Ba't kailangan mo pa sabihin yan? Survey kayo. Pinagpaguran nyo pa yan. Gago. Sintido kumun lang yan. Katulad ngayon, lockdown. Ang sabi, mawawala ng trabaho, daan-daan libo. Yung mga iba, hindi mapapasweldo o liliit pa sweldo, ipampapasweldo sa kanila. Maraming magugutom. Yan ba kailangan mo i-survey? Bawal lumabas. Anak ng sintido komunyon, mga gago! Yan. Yan, dyan sila pupunta. Mga hayop na yan. Pag nabubuko na sila, kaya kailan binubuko nyo yung survey? Sipin mo malayo sa katotohanan. Bakit ko nasisiguro? Kasi nga, hindi tumutugma sa reality. Yung reality na mataas pa sa survey ang mga Duterte, ang mga kandidato ng administrasyon, never. Anong lipunan? Sabihin ninyo sa akin, anong sektor sa lipunan? Ang mananalo pa yan. Sektor ng mga manggagawa, sektor ng mga negosyante. Anong antas ng lipunan? Ang pwede ninyong sabihin, sira pa ulo, boto yan. Tahimik lang yan. Mga kaibigan, magkakaalaman niya sa eleksyon. Ang talagang paghahandaan mo rito, siguradong daya nandyan. At hindi lang daya sa eleksyon, yung mga manipulation. Ano pa pwede nilang gawin? Bukod sa pandaraya sa eleksyon. Lahat gagawin Lahat ng possibility, posible. Lahat ng posibilidad ay posible na gagawin nila. Ano yung mga posibilidad na posible? Kudetami. Kudetahin nyo na lang ako para ligtas na ako. Luma na yan Sana kung hindi pa alam yan. Yung mga ganyang pamamaraan. Sa kategorya ninyo, sa mga ikinilos ng yung inyong track record, hindi malayong yan maging
kuha nila eh, alternatibo nila yan eh. Para manatili sa pwesto. Isa lang ang agenda nila eh. Kung di makapanatili siya sa pwesto, ang susunod sa kanya, yung magsasalba sa kanya. Di ba yan din ang problema ni Gloriang Mandurugas? Sinasabi ko, 2 taon pa bago bumaba si Gloria. Sa radyo, sinasabi ko ano, yan si Gloria, wag na ninyong asahan. Isip mo, ilang taon si Gloria sa pwesto? 10 taon. Hayop na yan, oh. 6 na taon lang ang presidente. Ito, 10 taon, eh. Mga kaibigan, eh. True manipulation. Sabi, hindi na tatakbo. Hindi na siya dapat tumakbo, eh. Hindi ba? Hindi siya dapat tumakbo. Kasi 4 na taon yung nakuha niya mahigit, eh. Mga kaibigan, eh. Nung mapatalsik si Erap, eh. Oh, di ba? Ano sabi natin? Huwag na kayong, mag-isip ng mabuting magantay. Ano yan? Mahuhulog sa langit ang milagro. Ha? Matitigil ang pagnanakaw. Huwag nyo naasahan yan. Lalo nilang itotodo yan dahil patapos na sila. Ang problema lang ni Gloria Kako, 2 years before, bumaba si Gloriang Makapal. Ano sabi natin? Abay, ang problema ni Gloria, paano niya isasalba yung kanya sarili pag wala na siya sa pwesto? So, yun ang paghahandaan niya. Doon sila magiging abala. Ano ginawa niya? Nagpatakbo ng marami. Bilyar. Nung bandang huli, kasi hindi akalain, nakialam ang tadhana. Ginamit ng tadhana ang pagkamatay ni dating Presidente Cory Aquino. Yun ang naging kasangkapan. Para ang tao ay magkaroon ng pagpipilian. Lumabas si Noynoy Aquino. Kumbaga, namatay man sa sakit si Mrs. Aquino, mga kaibigan, yung kanyang kamatayan ay nagkaroon ng kabuluhan sapagkat yun ang dahilan para bumangon, umusbong ang leader na dapat mamuno sa ating bansa pagkatapos ni Gloria. Dahil kung hindi si Noynoy, lahat yung bata ni Gloria yun. Kaya ako, kinampanya ko siya kagad eh. Bakit? Siya lang ang karapat-dapat nun. Wala nang karapat-dapat. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman nakahalubilo ng bago mag-eleksyon yan. Si Villar, nakahalubilo ko pa. Pinatawag kami, pinakain kami ng lunch diyan sa Sofitel Hotel. May dala pang litrato si Villar eh. Binigay pa personalized. 15 kami. Officer ng isang organization. May dedication pa personalized. Bigay ni Villar. Alam niyo naman ako, may palabiro. Sabi ko pa kay Villar eh. Nako, sabi ko, Mr. President, pwede ba akong tumira doon sa bahay niyo, sa Tondo? Bakit? Para maging presidente rin ako. Di ba ini-endorse niya yan? Una ni Boy Abunda. Kasi hindi pa si Pinoy no, wala pa di ba? O si Boy Abunda, kaya binalik ni Boy Abunda yata yung bayad eh. At nagpinoy na siya di ba? Di ba pinakikita ito yung bahay ni ni Villar, kung ano drama ginawa nito si Villar eh. Lahat mga kaibigan ng pwedeng magamit, di ba? Yan. Yun ang biro ko. Pwede ba akong, tumira dun sa bahay niyo sa Tondo? Siguro nagalit eh. Hindi lang nagpaalata eh. Bakit anya? Baka maging presidente rin ako eh.
Mga kaibigan. Di ba? Huwag na kayo. Isipin ninyo, sino papalit natin kay Duterte? Hindi na natin kailangan yan eh. Ang kailangan natin, di ba, palitan? Di parang panahon ni Gloria. Pipili ka dun sa magbibigay ng proteksyon sa kanya. At ipagpapatuloy yung mga ginawa niya. Siyempre, sino bang luko-luko dyan sa mga politiko na yan? Na ang tatagal na sa politika. Ito raw ang babago. Sus Mariosep, ito raw ang gagawin. Hayop kayo, tagal nyo na sa pwesto. Ngayon nyo lang naisip yan. Ginagawang alternatibo yung sarili nila. Si Lacson, kunyari, ang daming troll. Buksan nyo social media, puro mukha niya eh. Mga paid advertisement yun ha. Nakapasok lahat sa social media. Makikita mo lahat mukha niya. Mga kaibigan. Yan yung mga tao na yan ha. Tulad si Lacson, di ba? Ano yan, yung batas? Yung anti-terror bill, di ba? Siya ba gumawa niyan? Di ba siya? Pinagyayabang niya pa, maganda raw yan. Maganda pala yan eh. Hindi anya yan. Marami na nagpo-protesta, di ba? Kasi marami nang ginagawa ng karahasan. Talagang sinadya yun eh. Mga kaibigan, pansip-sip nila yun eh. Di ba? At the same time, pwede nilang pakinabangan yun. Dito lahat, tailored fit sa kanila eh. Kaya dapat itong mga to maging sastre. Ipagbawal natin dito na lang yung RTW. Ibumalik tayo dun sa dati, yung magpapatahi ka. Maganda, di ba? Bakit? Dun sila magaling eh, nagtatahi eh. Tinatahi nila ang mga batas, ang lahat, para bagay sa kanila. Hindi naman para sa atin eh. Mga kaibigan eh. Tingnan niyo si Mike Defensor. Mga kaibigan, gustong paimbestigahan ng Facebook. Bakit? Tinanggal yung Facebook account niya. Ano raw yun? Censorship. Ayop kayo. Ano tawag mo rin sa ABS-CBN? Di ba censorship yung ginawa nyo ron? Pagsamahin mo yan, tsaka yung anti-terror bill. Di wala na. Tapos Facebook lang eh. Paimbestigahan mo pa. Ang daming natatanggalan dyan ng Facebook, di ba? Tsaka hindi mo trabaho mag-Facebook. Animal kayo. Wala kayong matinong batas na ginawa. Pagyayabang nyo, kayo pinakamaraming nagawang batas sa administrasyong ito. Ito ang Congress ngayon. Oo nga, kung ang kabuluhan, kaya nagkaroon tayo ng Kongreso para lang gawing pabrika ng batas. Hindi naman pabrika ng batas lang yan eh. Dapat maging pabrika yan ng batas para sa lahat. Para sa interes ng lahat. Unang-una, hindi naman para sa interes ng lahat ang ginawa niyong batas. Kaya, kahit pa kayo ang pinakamaraming batas na nagawa, hindi lang sa Pilipinas, isama mo pa sa buong mundo, kayo na pinakamarami. Hindi nangangahulugang magaling kayo. Hindi nangangahulugang achievement yun. Dahil ang mga batas na ipinasa nyo ay puro hindi pakikinabangan. Walang mapapala. Walang mapoprobecho ang bansa at mamamayan. Yun dapat na batas nyong ipasa, yun ang hindi nyo pinapasa eh. Anti-dynasty. Di ba? Hindi kayo gumawa ng ng enabling law doon sa anti-dynasty law. Bakit? Labang kayo doon sa batas eh. Gusto nyong gawing kalaban yung batas eh. Hindi nyo ginampanan ng tungkulin nyo. May mandate kayo eh. Mandato ninyo yun eh. Pero tayo po ay magpapaalam muna sa mga nakikinig sa atin sa radyo. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi hanggang
alas 11 ng gabi sa himpilang DWBL. 12:42 sa inyong mga talapitan. At alas 10 yan hanggang alas 11 ng gabi. Pero huwag kayong alis dahil magbabalik po ang Lapid Fire pagkatapos lamang ng ilang saglit hanggang alas 11:30 po sa ating FB Live. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Sa mga listener po ni Sir Percy Lapid ng Lapid Fire. Ito po si Roy Asiñero, advertiser po ni Lapid Fire. Ako po ay yung Roy Japan Tour na nakikita nyo araw-araw ting magpo-programa si Ka Percy. Ako po ay isang negosyante dito po sa Japan at maging sa Pilipinas. Nakilala ko po ang programa ni Ka Percy not so long ago. Naipakilala lang po siya sa akin ng isang listener din ni Ka Percy, ni si Salvador Olaguer. Sabi niya, "Sir, ba't di mo subukan pakinggan ito si Ka Percy?" Ka Percy, binabati ko po kayo dahil po sa natanggap niyong Silver Award or Flake sa YouTube. Napakahirap po niyan. Ako po isang YouTuber din, pero mahirap pong makuha yan. Ka Percy, pagpatuloy niyo lang, kayo po ang aming boses. Kayo po ang nagsisilbing aming boses. Okay po. Take care at suporta lang po kami sa inyo. Okay? Ka Percy, we love you. Ricky Relosa, gusto ko lang batiin ang idol natin na si Percy Lapid sa kanyang nakuwang YouTube Silver Award. Idol Percy, you deserve it. Lahat kami na sumusubaybay sa iyo ay naniniwala sa lahat ng mga sinasabi mo dahil lahat katotohanan. Lalong-lalo na kami dito sa ibang bansa. Wala kami sa Pilipinas. Nakakapanood kami sa iyong program at least nagpapasalamat kami na nalalaman namin kung ano talaga nangyayari sa Pilipinas. Kaya, Idol Percy, mabuhay ka at maraming salamat sa iyo at congrats. Palagi kami nakasubaybay sa iyo. Maraming salamat. Fireworks? It's Lapid on fire! Congratulations, Mr. Percy Lapid, on your silver play button from YouTube. You have done a very good job. We are so proud of you. Keep it up. More power to you and your radio show. I'll see you soon. Congratulations.